So, our topic for this day is about stresses in beams. Actually, dalawa to, yung flexure and the shear, no, stress in beams. So, start muna tayo ng discussion sa flexure. Ayan. So, flexure is another term for bending. Ayan. So, we will be analyzing the bending stress sa beams natin. So, for bending, when beams are subjected to different loads, yung concentrated load, moment, and distributed loadings. Ang tendency sa beam natin is magkakaroon siya ng certain na deformation of yung sag. Ayan, so we had discussed sa shear and moment in beams that we have positive bending and negative bending due to the loadings. Ayan, so here, we will be discussing some points or some points sa beams natin kung saan magiging part sa pag-compute natin ng bending stress sa beam. Ayan. So, let's measure or let's determine the neutral axis of this beam. Ayan. Ito yung magiging neutral axis natin dyan. So, neutral axis na discuss natin sa statics, yun yung kung saan located yung center of gravity ng ating cross-section. Ayan. So, gawin lang natin yung mark so para makita natin yung magiging deformation sa beam when applied sa loads. Ayan. So, lagay tayo dito magkabilang dulo ng positive na moments. Ayan. Yung magkakapag-result ng positive bending. So, hagod pataas na mga moment. Ayan. So, kapag ganyan, di ba yung load natin, it will give us a positive bending. Ngingiti yung beam natin. Ayan. So, the bending moment causes the material within the bottom portion of the bar to stretch and the material within the top portion to compress. Ayan. So, alam natin to, di ba? Pag nag-bend, yung top portion ng beam natin, yung nasa taas ng neutral axis, mako-compress. And then, yung nasa baba ng neutral axis naman natin is matetense. Hahaba siya. Ayan. So, mako-compress, matetense. Due to this, positive na bending. Now, again, itong line na to, tinatawag natin siya na neutral surface. So, between these two regions, there must be a surface called the neutral surface in which the longitudinal fibers of the material will not undergo a change in length. Ayan. So, if meron tayong loads applied sa beam natin, then makakapag-produce ng ganitong bending or deformation, tapos mako-compress, mahati tayo sa dalawang region, may compression and tension, yung nasa gitna yun is the surface na neutral. And then, at the neutral surface, yung neutral axis natin, yung length ng beam natin dyan is not changing. So, dito, sa taas, pwedeng magbago kasi mako-compress. So, liliit yung length dyan. Dito sa baba, dahil tension, hahaba. No, hahaba yung length ng beam natin. Well, kapag ang ina-analyze natin is nasa neutral surface lang, yung length is not changing or will not undergo a change in length. So, for our derivation ng formula for the bending stress, we have to assume some things. And so, una, the plane sections of the beam remain plane. The material in the beam is homogeneous and obeys Hooke's law. So, ito kabisado natin yung Hooke's law. We have the stress is equal to the modulus of elasticity times the strain. Ayan. So, dapat homogeneous yung beam. Ayan. Hindi nagbabago-bago yung cross-section niya within the length. Homogeneous. And yung material mo, hindi rin nagbabago yung kanyang type ng material, yung specifically the modulus of elasticity, yung properties ng material natin. Ayan. So, and then, it obeys yung Hooke's law. It means na kapag nagkaroon ng loadings, tapos tinanggal natin yung loadings,
So, material net, hindi siya magkakaroon ng excessive na deformation. Babalik lang siya sa original niya na state. Then another, the modular of elasticity for tension and compression are equal. Ayan, so if you will be determining the value of E at the top portion and sa bottom natin, hindi magbabago or equal lang silang dalawa. Kasi isang material lang eh. Ayan. Then, the beam is slightly or initially straight and of constant cross section. Ayan. So, kapag ina-analyze natin siya, yung beam natin straight lang initially. Tapos constant yung cross section. Hindi pwedeng nagbabago. Ayan. Then, lastly, the plane of loading must contain a principal axis of the beam cross section and the loads must be perpendicular to the longitudinal axis of the beam. Again, yung ina-analyze natin dito is beams. Okay? And we will be determining the value of bending stress na experienced by our beam. And so the following are the assumptions. Now let's proceed on the derivation. We will be needing the undeformed figure for our beam and the deformed, yung kapag meron tayong bending moments na nire-resist. Ayan. And then for the deformed and undeformed, kukuha tayo ng small strip. So take note yung mga neutral surface natin. Diyan, hindi nababago yung length kahit na gaano kalaking load pa. Ayan. So, kunin natin tong small strip na yan sa undeformed, ganun din sa deformed. Tingnan natin kung ano na yung mangyayari sa strip na to. So, it will be like this, para siyang trapezoid. Ayan. So, dahil pa-curve yung magiging bending natin dito, we will expect that we will be having a center point, no? Kapag nag-draw tayo dyan ng lines na parallel dito sa sides. So, kung saan mag-intersect, that would be your center. We have point O. So, the angle between these two lines, we can say that this is d theta. Yun yung magiging yung parang angle, no, between these two to measure yung magiging deformation. And then, from this point O, yung center natin, papunta sa neutral axis, we can say that that is the radius of dito? Rho. Teka. Dito, the radius. Wait lang. Kalimutan ko. Radius of duration ba? Nawala ako. Check natin yung pangalan niya. Madami kasi tayong radius eh. Check natin sa module. Baka kasi mamali ako ng malito kayo. Kaya i-confirm natin. Naalala ko na, radius of curvature. Ayan, radius of curvature, guys. Hindi na ako umabot sa pagbubukas ng mga modules. Ayan. So, that is the radius of curvature. Ayan. And kasi meron pa tayo ibang mga term na radius in radius of gyration or itong radius of curvature. Yan, di ba may K pa tayo? Ayan, dun sa calculus ninyo. Ayan, so R ay rho, that is the radius of curvature here. So, may relationship itong radius of curvature with the bending na dapat alam natin. Ayan. And then, after that, itong length here
from this end hanggang sa dulo, that will be dx. Pagdating sa deformed na body, syempre, dx din yan kasi nasa neutral surface yan eh. Ayan. So, if we will be presenting another line no, from the bottom below this neutral axis, ito, at a distance y from the neutral axis ng line na to, tapos present natin sa baba, it will be this one. Ayan, this measured y distance from the neutral surface hanggang dito. Ayan, so, makikita nyo, magbabago yung length natin. So, if this would be ds, pagdating dito, hindi na yan ds. ds prime na yan kasi it experienced a deformation nga. Yun nga, na-tense yung baba, na-compress naman yung taas. So, na-tense, expect na mas mahaba ito. ds prime kesa kay ds. Now, we can relate this ds and ds prime using the strains. Ayan. So, we have normal strain ng isang line is equal to ds prime minus ds over ds or the elongation over the original na mali. Tama pala. Elongation over the original na length. That is your strain. Ayan. So, you have ds prime minus ds over ds. Now, itong ds prime and ds or yung ds prime, pwede natin yung i-relate using the radius of curvature and this d theta. Ayan. So, paano ba natin makukuha yung ds prime na may variable na rho L d theta? We can use yung arc length na equation natin. R theta is equal to S over R, S equal to R theta, wherein yung S natin would be ds prime, and then yung R, so from the center hanggang doon sa may location ng ds prime. So, ano ba yun? Rho plus y. The radius of curvature plus y. Then, yung theta natin would be d theta. So, palitan natin, substitute, we have rho plus y d theta minus ds. Yung ds natin, bakit naging rho d theta? So, di ba, ang ds, it is just equal to dx. So, sa deformed natin na figure, dx dito is also equal to ds. So, pwede natin i-relate din yung rho tsaka yung d theta niyan. Wherein yung ds is just equal to rho d theta. Ayan. Yung r, tapos d theta mo is the theta. Ayan. So, ito din, palitan mo. We have rho d theta dyan. So, simplifying your strain, pag sinimplify nyo, makakancel yung d theta dyan, matitira lang is y over rho. Ayan. So, this important result indicates that the longitudinal normal strain of any element on the cross-section and the radius of curvature of the beam's longitudinal axis at that point. No, in other words, for any specific cross-section, the longitudinal normal strain will vary linearly with y from the neutral axis. So, it means, no, without this paragraph, kung i-investigate lang natin yung formula, ayan, yung strain daw natin, it varies linearly with respect to the y. Ayan. So, kung i-derive natin yung figure and we will be determining the normal strain sa beam natin, it will be like this. So, it will vary linearly yung value ng strain natin. Magbabari siya linearly from the neutral axis, tapos palaki, pupunta dun sa dulo natin. Ayan. So, linear, yung relationship ng strain natin with the distance from the neutral axis. So, this would be the normal strain distribution. Meron tayong tinatawag na positive strain tsaka negative strain, di ba? So, dito sa figure natin, ang magkakaroon ng positive strain is yung nasa baba kasi tensed yan. So, we have positive strain due to the elongation.
And then, sa taas naman, negative strain kasi nako-compress or merong contraction. Ayan. So, this is your normal distribution. So, may relationship tayo dyan. Linear nga. So, kapag kumuha tayo ng strain at this distance y from the neutral axis, pwede mo i-relate yun sa magiging maximum natin na strain sa dulo with the distance na c, measured from the neutral axis. Ayan. So, with this relationship, pwede pa tayong makabuo ng another equation na your strain is equal to y over p, di ba? Pagka maximum naman na strain, ano yung magiging equation natin? So, that would be strain maximum is just equal to c over rho. Ayan. So, pwede mo palitan yung y dyan ng c pag maximum. Okay. So, let's solve for the radius of curvature na itong dalawa. The radius of curvature would be y over the strain, and then c over the strain max. Ayan. So, another relationship will be determined using this. Ayan, yung strain natin na normal at any point sa beam natin would be related to the maximum strain multiplied to y over c. Taking note that yung y is any distance from the neutral axis, and then c naman is yung measurement from the neutral axis hanggang sa dulo. Kung saan mo minimeasure si maximum strain. Ayan. So, keep natin tong result na yan. And then, let's derive another or gamitin natin yung assumption natin from the Hooke's law, no? Para makuha na natin yung gusto nating makuha na formula for the bending stress. So, take note that we have the Hooke's law. From the materials property. So, the stress is equal to strain times E. Ayan. So, dito, dahil may strain yan, pwede natin gamitin, no? To broaden pa itong equation na nabuo natin. So, let's solve for the strain equation from the Hooke's law. So, mangyayari niyan, so we have stress no over the modulus of elasticity. Stress over the modulus of elasticity. Then, take note that meron tayo ditong yung another equation for the strain. So, pwede mo tong i-substitute dyan. Kaso yung strain max natin in terms of the maximum stress. So, paano natin siya ipapalitan? So, kapag maximum strain, maximum stress din yan. Gamit lang din ito. So, you will have maximum stress over modulus of elasticity. So, lagay natin dito. Then, stress max over A, y over C. So, diniderive pa lang natin. Medyo magugulo siya. Ayan. Inyo naman lagi ito i-derive. Ayan. Then, kuha tayo ng relationship ng stresses natin. We can cancel yung modulus of elasticity. So, we will be having our equation, an equation na stress normal na equal to stress max y over c. Ayan. Medyo hawig, no? So, it also tells us that yung value ng stress natin from the neutral axis is also linearly increasing. Ayan. Kung gagawa tayo ng relationship from this. Ayan. So, linearly increasing yung strain, ganun din yung amount of the stress natin. So, let's draw the bending stress variation, yung katulad nito. Ayan. So, we have this relationship na nabuo, and this is the beam that we are investigating. Now, sabi, linearly increasing yung value ng stress natin measured from the neutral axis. So, from 0, papalaki. Yan. Then, we have different na, tawag dito na
direction ng loadings natin. So, meron kang papunta sa beam, meron namang papalayo. And so, that is because of the compression and tension sa top due to the deformation. Ayan. So, ganun pa rin. Nakakompress yung loads. Tapos, natetense naman yung load sa baba. Ayan. So, linearly increasing. Let's draw another figure para sa simulation natin. Ayan. In 3D naman, so we have our 3D axis, X, Y, and Z. Ayan. So, this will be the neutral axis. Ayan. And then, ito-draw lang natin to in 3D. So, this is the moment na applied sa beam natin. Moment. Then, this would be the stress distribution due to this relationship. So, dahil may moment tayo dyan, na in positive na convention or tama, positive sign convention, etong part na to is nate-tense, ito namang nasa taas is nako-compress. Ayan. So, we will be determining yung equation na dito, guys. So, we will be needing a small portion of the beam to investigate at a distance na y from the neutral axis. So, yan. Yung take note lang natin dito yung value ng stresses natin that it is linearly increasing. So, in this area, meron tayo dyang single load that can represent yung total load on that area. So, that would be the resultant. Tawagin natin DF. Ayan. So, DF, it acts in this area DA. Okay, so, we will be determining the position of the neutral axis on the cross-section. You know? So, it can be located daw by satisfying the condition that the resultant force produced by the stress distribution over the cross-sectional area must be equal to 0. So, before tayo mag-lie doon sa pagkuha ng bending stress equation, hanapin muna natin yung location ng neutral axis. Tama naman, lagi natin binabanggit ay yung stress distribution natin is linearly increasing from the neutral axis papunta sa top and bottom fiber ng beam natin. But, saan ba nakalocate si neutral axis? So, hanapin natin by summing up forces along the x-axis. So, ito yung mga forces natin along the x yan. Equal to 0. Ayan. So, we have df. So, integral ng df with respect to this total area para total is just equal to 0. Ayan. Kasi siya lang naman yun eh. Now, si df, pwede natin yung palitan. Ang papalit natin kay df is yung value ng stress at that point, at that y distance, diba? Stress yun. Then, yung area naman natin is dA. So, substitute, you have integral of stress dA from the total area sa beam natin equal to 0. So, apply integration or bago natin integrate palitan muna natin yung stress dito by substituting stress max y over c. Meron tayo niyan, stress max c y dA. Yan. So, stress max over c, ito ay constant na value. Constant yan. Pwede natin ilabas sa equation natin. So, we will have stress max over c integral ng y dA equal to 0. Ayan. So, in this equation, since naka-equal tayo sa 0, ayan, na-equal sa 0, pwede natin to i-cancel. So, ito na lang yung matitira sa atin kasi dividing both sides. Ayan, so, 0. Ito na matitira, we have y dA na equal to 0. Well, alam na natin to equation na to. Kung naaalala nyo, this is the Bernoulli's theorem. Ayan, so this condition can only be satisfied if the neutral axis is also the horizontal centroid axis for the section. And so, makukuha mo daw yung neutral axis natin when you will be applying the Bernoulli's theorem. Or mapoproduce mo tong equation na yan, which is the Bernoulli's theorem. Yung summation ng area, multiply to the distance,
And so, yeah, so babalikan ninyo yung, ano nyo, yung statics. So, to determine the location of the neutral axis, magpapaligness theorem lang tayo. Ayan. So, after determining the neutral axis, proceed tayo sa pag-compute no, for the flexural stress. So, for the flexural stress, dahil flexure, bending yan, we will be relating the value of moment yan. So, sabi dito, flexure stress in the beam can be determined from the requirement that the resultant internal moment M is equal to the moment produced by the stress distribution about the neutral axis. So, to relate the moment, it should be in equilibrium. So, gamit tayo ng equations of equilibrium. We will be summing up moments along the z-axis. Ayan. So, meron tayong magmamamit tayo dito sa axis na to. Ayan. So, you have summation of moment sa z is just equal to the resultant moment papunta mo sa z, which is ito lang naman yung moment m. So, this moment m, pwede natin i-relate with the df. Ayan, kasi yung df, may distance yan papunta sa neutral axis, that is y. So, may puproduce siya na moment. Tawagin natin dm muna yung moment na yun. So, we have m is just equal to integral of dm. When dm is equal to df times y. Ayan. So, substitute natin, we have m is equal to integral of df times y. Ayan si df, pwede ulit natin palitan with the relationship na stress, force, and area. So, df is stress times dA. Substitute. No, m is equal to integral of stress dA y. And then, palitan natin yung stress na normal in terms of the maximum stress. No, we will be having stress max y over c dA multiplied to y. Ayan, so simplify natin tong equation. No, we will be having stress max over c. Pwede natin siyang ilabas sa integral natin dahil constant. So we will have integral of y squared dA. Now, ano itong equation na yan? Y squared dA, integral of y squared dA. Yeah, so medyo familiar yan sa inyo dahil this is the moment of inertia, I, no, of the cross-sectional area about the neutral axis, y squared dA. Ayan, so if we will be rewriting this equation, no, solving for this maximum flexural stress, yan na yun, yung bending stress natin, it will be MC over I. Or, sa other books, it is M over S. S is the section modulus na equal sa I over C. Ayan. So, if you want to determine the maximum moment that is located at the top fiber or the bottom fiber of your beam, gamitin mo lang itong equation, MC over I. Ayan. So, yung dinaanan natin for the derivation, hindi mo na siya dadaanan kasi medyo complicated. So, kabisan tubig din lang. Now, stress max equal to MC over I or M over S. Paano, ma'am, if hindi maximum yung hahanapin ko? Gusto ko at some point lang sa beam. So, walang problema. You can relate yung stress max tsaka yung value ng stress with the distance na y. And the magiging result would be my over I. Yan lang. My over I. Tapos ito MC over I. So, these two equations na nakabox sa atin ang tinatawag na normal stress or bending stress in beams. Ayan. So, having a cross-section that is symmetrical with respect to an axis na wala. And the moment is applied perpendicular to the axis. Ayan, perpendicular dun sa axis natin na neutral. Tapos, hindi nagbabago yung area. So, ginamit natin yung assumption na yun. Yung nasa Hooke's law, na-derive natin siya by Hooke's law. So, bawal na yung area natin nagbabago-bago and yung material properties. Ayan. So, that will be used to determine the maximum stresses. Bending and flexural sa beam. Ayan. So,
Meron pa to actually another equation. Yun nga yung makakapag-relate dun sa radius of curvature natin. So, take note that we have the stress My over I. Equal din siya sa Hooke's law natin na strain multiply the modulus of elasticity. Tapos kanina, yung strain, na-derive natin na it is equal to a distance y over the modulus of elasticity. So, pwede natin itong palitan. We will be having y over rho times E. So, ang gagawin natin is we will be solving for the stress over y. Ayan. So, itong y lalagay natin dito. So, we will have stress over y is equal to m over I. Ayan. Tapos, di ba ito, kapag ito yung pinansin mo, have also stress over y dyan. Then, equal yon sa E over. Ayan. So, we have the relationship of the stresses at any distance ng beam natin, moment, the moment of inertia, and modulus of elasticity, tsaka rho. Ayan. So, ito important din to guys. Some problems require you to determine the radius of curvature. So, ayan, you have to remember this one. Ayan. So, where the stress max is the maximum normal stress in the member, moment M, that is an resultant na internal moment. So, para makuha mo yung internal moment, you are required to cut your beam, tapos palagpasin yung moment reaction. Ayan. Then C is the perpendicular distance from the neutral axis to point farthest away from the neutral axis. So, yung C, guys, para makuha mo yung maximum moment, you have to compare kung yung top and bottom mo na distances, kung alin mas malaki dyan. So, halimbawa, ito ay 20 millimeter. Tapos, itong nasa baba is 30 millimeter. Now, yung makakapagbigay sa'yo ng mas malaking value of bending stress is yung mas malayo yung fiber, no, from the neutral axis. So, alin ba dito yung mas malaki? Yung 30 millimeters. So, pwede ito yung makapagbigay ng maximum natin na stress. In distance na yan. Ayan. So, yung i-compare mo yung distances nila from the neutral axis. Kasi meron tayo, di bang, mga beams or cross-section na hindi pantay. Ayan. So, if yung maximum moment hinahanap, investigate mo yung location ng C. Then, I naman, moment of inertia of the cross-sectional area about the neutral axis. Tapos, S, section modulus, that is I over C. E is the modulus of elasticity. Then, rho is the radius of curvature. Yan. So, basically, the flexure formula is ito, yung nasa taas. Then, dagdag to the relationship and also the one box on the left. Ayan. So, kapag ginagamit natin siya sa problems, most commonly, direct substitution lang yan. Kaso, papahirapan tayo, syempre, no, sa pagkuha ng modulus of elasticity to determine the C, pwede rin sa pag-determine ng moment. Pero, ano yan, parang may pattern yung mga problems natin. If ever pinahirapan ka sa moment, pagdating sa moment of inertia, madali na, pwedeng given na siya agad. Ayan. Tapos meron namang problem na binigay agad yung moment, edi tuwan-tuwa tayo. Pero papahirapan tayo sa pagkuha ng moment of inertia. Ayun, parang ano siya, salitan. Ayan, so merong nakakatakot na problem sa flexure formula is pinahirapan ka na sa moment, pinahirapan ka sa moment of inertia. Ano yun? Mga beast. Ayan. So, that is the flexure formula. So, there are certain loadings sa beam natin and supports that will require you to determine this M. So, pakita ko kayo
ko sa inyo yung mga common loadings and supports. And so we have a simple beam, tapos supported lang na isang load sa gitna. That is L over 2. So, di ba, if you will be determining the maximum moment, ipa-plot mo pa yung shear moment diagram natin. When here, may formula tayo for that, the maximum moment ng point load ay PL over 4. Per moment yan. Then, simply supported beam with distributed loadings, W. Ang maximum moment is WL squared over 2. So, another, if you have simply supported ulit, tapos may dalawang load, the maximum moment can be determined using the PL over 3 na equation. Again, the following equations presented here are derived from the shear and moment equations na diniscuss natin last meeting. Then, pagka-tatlo naman yung loads natin. So, located at L over 4. Maximum moment is PL over 2. Tapos, may cantilever beam. Tapos, may point load sa dulo lang. Maximum moment is PM. Tapos, ito naman, cantilever with distributed loadings. The maximum moment will be WL squared over 2. So, itong mga equation na ito, pwede nyo kabisaduhin para kapag i-apply nyo siya sa problem ng textural stress, hindi na kayo mag-derive ng sketch nyo ng shear and moment diagram. Pero, kapag hindi na ganito yung loadings, yung complex na, yung putol-putol yung loadings, ayan. So, required kayo na mag-shear and moment diagram to determine the maximum moment. Kasi, yung sa equation natin ng MC over I for flexure formula, maximum moment yung ginagamit doon. Ayan. Sabi sa inyo, kapag ina-apply na siya sa ibang topic, yung shear and moment, ina-apply na siya, medyo madali na kasi may formula na tayo na ibigay. Ito, maganda kabisahan niyo siya guys kasi hindi lang siya sa strength of materials nagagamit. Sa other subjects mo din, such as steel, timber. Sa steel, timber design, tsaka sa reinforced concrete design. Kasi you will be also using yung maximum moments para makapag-design ng beam. So, nag-uumpisa na yung journey sa pag-analyze ng beams. Ayan. So, kunti-kuntiin natin yung mga variables sa equation natin ng maximum flexural stress na MC over I. Ayan. So, yung M, ito yung magiging value ng maximum moments. Internal. Yung C, so location lang naman to. By Barignas theorem, we can determine that. But, ito tayo sa I, sa section property. Section property, we have here different shapes na pwede maging shape ng beams natin. Ayan. So, we have rectangular, solid, tube, and triangular na cross-section. So, if you will be determining the modulus of elasticity, moment of inertia ng rectangle, that is BH cube over 3. Mali. BH cube over 12. Then, the section modulus is BH squared over 6. Then, pag solid circle, modulus, bakit ba modulus ako ng modulus? The moment of inertia is pi r raised to 4 over 4. Meron din tayo natin in terms of the diameter. Then, kapag section modulus naman, pi r cube over 4. Okay, tapos may tube. Pagbutas. Ito yung moment of inertia, section modulus. Yes. Then, for triangle, the modulus, section modulus, tapos moment of inertia. Ayan. So, if hindi defined yung ating shape, cross-section ng beam, we are required to use yung transfer formula. So, this is the transfer formula punta sa neutral axis. Summation ng centroidal moment of inertia plus AD squared. Ayan.
Then, sa X to, ito sa Y. So, those are yung mga required no, for the flexure stress. So, let's solve some sample problems regarding sa flexure stress. Ayan. So, sabi dito, a beam 150 mm wide by 250 mm deep supports the loads shown in the figure. Determine the maximum flexural stress. We have beam AB, AC pala, beam AC, tapos simply supported with the following loads. So actually, nakita niyo na to ang sample problem na to. We use this shear and moment in beams natin. So, we can copy lang yung solution natin doon to determine the maximum moment. Ayan. So, kapag yung loadings mo is complex, required ka na mag-draw ng shear and moment in beams na bago mo makuha yung maximum moment. Ayan. So, dito, the maximum moment is 108.75. So, gamitin natin. Then, after determining the maximum moment, kunin naman natin yung section property. Sabi dito, we have a beam na 150 mm wide. Tapos, deep naman daw, or depth ay 250. So, asan dito yung wide? Ito yung width. 150. Tapos, yung depth naman is itong height, 250 mm. Ano, lagyan mo ng card. Ayan, mm. 150 mm tsaka 250 mm. So, basically, yung beam natin, ang cross-section niya is rectangle lang. So, for the modulus of elasticity, ano ba yun? The moment of inertia, BH cube over 12 lang yan. So, balikan natin itong presentation natin kanina, yung mga formula ng area or the moment of inertia. So, BH cube over 12, copy natin. Kailangan yung I sa MC over I, moment of inertia sa neutral axis. Ayan. So, we will be just substituting the value of B and value of H dyan. So, alin yung B, ano yung H. So, yung B, ito naman yung height. Ayan. So, substitute 150 times 250 cube over 12. So, the moment of inertia is 195,312,500 cubic millimeter. So, after determining the maximum moment and the moment of inertia, pwede na natin makuha yung maximum flexural stress. Ayan. So, gamit lang yung equation na MC over I. So, yung moment, ito yun, 108.75 kilonewton meter. Gawin natin siyang Newton millimeter. Ayan. So, paano ito magiging Newton? Multiply ka ng 10 raised to 3. Paano magiging millimeter? Multiply ka ulit ng 10 raised to 3. So, total, times 10 raised to 6. Ayan. So, you have 108.75 times 10 raised to 6 Newton millimeter. Then, ano yung C? Again, C daw is yung distance from the neutral axis papunta sa pinakamalayo, no, sa beam mo. Now, ang ina-analyze natin, rectangle lang na beam naman. So, if we will be determining this height to 50 mm. And so, yung neutral axis natin, yan sa kalahati lang. Hindi mo na kailangan dito mag-Barichel's theorem para ma-determine yung neutral axis NA. So, kung nasa kalahati, ito ay 125. Yung kabila, 125 din. So, alin ba yung mas malayo sa kanilang dalawa? 125. Parehong 125. Yan. So, wala tayong, ang tawag dito parang, pareho lang na magiging moment value at this top portion at saka doon sa bottom part natin. Ayan. So, the C is 250 over 2 mm. Pero guys, if hindi pantay yan, yung mas malayo, yung pipiliin. Para maximum yung movement. Kasi kapag maliit yung distance, so maliit yung multiplier mo.
hindi yun yung maximum mo na moment na stress na makukuha. Then for I, ito, 195,312,500 no, cubic millimeter. So simplifying, what would be the unit of the stress here, bending stress? Ito makakancel. Ito magiging squared na lang. So in Newton per square millimeter or megapascal. Simplify, that is 69.6 megapascal. Ayan. So that is how. Ayan. So ganyan gamitin si MC over I. Napahaba lang dahil dinerive natin yung formula. Ayan. So, ito yung sinasabi ko na case ng problem pag bending stress. Papahirapan ka sa pagkuha ng moment, pero sa inertia, yan na siya. Ayan. So, yung sunod natin na problem, pinahirapan naman tayo sa moment of inertia. Then, yung moment, given na agad. Ayan. Ganyan lang yung pattern ng mga problems. Pag paulit-ulit ka nagsosolve, makikita mo yung language nila. Ayan. Sige. So, let's solve this sample problem for the bending stress sa beam. Ayan. So, basahin natin yung problem. Now, if the beam is subjected to a bending moment of M is equal to 50 kN meter as shown in the figure, determine the maximum bending stress in the beam. Yan. So, the maximum moment is given 50 kN meter. Ang kailangan natin for the bending stress is M, C, tsaka I. Ayan. Yung C, makukuha natin if we will be applying ano ba yung beam natin? Pantay ba yung mga dimension natin dyan? Hindi, no? So, mag-apply tayo ng Varignon's theorem to determine the farthest distance from the neutral axis, kung top ba o bottom na part. And then, yung moment of inertia, kailangan din natin alamin by transfer formula. So, section property tayo. Let's solve muna yung location of the neutral axis, so hindi binigay. So, by the Varignon's theorem, yan, yung Varignon's theorem natin, it is the total area times the location ng y bar natin equal to the summation of area times to y, vertical distance. Ayan. So, dito, magkakaroon tayo ng ganyang equation na a y bar equal to a1 y1 plus a2 y2 plus a3 y3. So, we will be cutting the cross-section into 3 parts. So, this would be your a1. Ayan. So, yung a1, di ba, nagpe-present tayo dun sa statics, nagbibigay tayo ng horizontal natin na, or kumukuha tayo ng reference natin na axis. So, gawin din natin, pwede tayo kumuha sa top na axis natin, or pwede rin naman sa baba. So, gawin natin sa baba na lang tayo naka-refer. Ayan. So, let's measure yung y1. So, yung y1, naka-measure siya from the centroid ng area 1 papunta sa reference axis. That is your y1. Then, yung a2, ito naman, si a2, yung y2 is measured from the centroid of a2 papunta sa reference natin na axis. Then, for the third area, itong baba. Ayan. Then, yung y3 measured from the centroid of a3 papunta sa reference axis. So, let's determine the value of A1, A2, and A3. Diba, tinuro ko sa inyo dati yung parang mabilis na way to calculate the yung location ng neutral axis natin. So, iti-table para hindi kayo malilito. So, kunin natin yung A1. A1 is base times height. Base natin 200, height to 20 or 4,000 square millimeter. Then yung A2, so given yung dimension 20 millimeter yung height, ano kaya? Ang height natin dyan would be 310 minus 30 minus 20 or 260. 260 lang.
Kasi 310 minus 50. Ayan. So, simplifying this would be 5,200. Then, A3, ito yung A3 natin, base 220, height 30. Ayan. So, 220 times 30, that is 6,600 square millimeter. Ayan. So, for the total area, sasama mo lang to. Ayan, ay 15,800. And after that, kunin mo yung value ng Y1, Y2, and Y3. So, Y1 is 300. Paano nakuha? So, that is 310 minus yung kalahati ng 20. Ayan, so 300. Yung Y2 naman, that is 310 minus 20 minus 260 over 2. Yan lang. Gitna. Yan ay 160 millimeter lang in total. Then yung Y3, madali na, that is 15 millimeter lang dahil 30 over 2. Ayan. So, may Y1, Y2, Y3 na tayo, tsaka A1, A2, A3. Ayan. So, solve na natin si Y bar. Substitute lang natin sa equation. Ayan, we have 15,800 Y bar equal to 4,000 times 300 plus 5,200 times 160 plus 6,600 multiply to 15. Now, Y bar natin ito na makukuha is kung halimbawa nandito yung neutral axis natin, at that point, magpapass through dyan. Ano ba to? So, that would be your Y bar na makakalculate no, using this reference axis and yung mga values. Ayan. So, basically, that would be your Y bot. Ayan, Y bar bot. Ayan. Ang value nun ay 134.873. Ayan. So, dito nga siya maglalay na sa baba ng ano natin. Ayan. So, that is your Y bar bottom. So, kailangan malaman natin kung ano ba yung mas malayo sa neutral axis, kung Y bar bot ba or yung Y bar top. So, kunin natin yung Y bar top. I-subtract mo lang yung sa 310 yung Y bar bottom. So, mako-compute natin is 175.127. So, ang makakapagbigay sa atin ng maximum bending stress is yung value na to. No, 175.127 mm. Yung mas malayo, no, from the neutral axis. Then, mayroon na tayong location ng neutral axis. Pwede na tayo kumuha ng moment of inertia by transfer formula. So, ito transfer mo lang yung area na hindi maglalay or hindi maglalay yung centroid sa neutral axis. Pero pag naglay doon, kailangan mo i-transfer. Pag hindi naglay yung centroid natin ng area sa neutral axis, kailangan mong mag-transfer. Pero pag naglay, hindi na. Ayan. So, dito, ito yung centroid, tsaka ito. So, walang naglay, lahat sila ita-transfer natin. So, sige. The equation for the moment of inertia na transfer formula is IG, so summation ng centroidal moment of inertia plus AD squared. So, isa-isa yan. Meron tayo sa area 1, area 2, tsaka sa area 3. Yan yung magiging equation natin. So, solve muna natin yung centroidal inertias ng bawat isang area natin. So, unahin natin yung kay A1. So, rectangle lang naman yun. It will be BH cube over 12 lang. No? Huwag nyo kalimutan yung basic natin na moment of inertia. Pag rectangle, BH cube over 12. Ayan. So, sa first area natin, that would be 200 times 20 cube over 12. Ayan. So, naka-cube yung perpendicular dito sa neutral axis natin. Ayan. Then, simplify natin, it would be 400,000 over 3. Then, for the second area, ano naman yan, 20 times 260 cube over 12. Or, it would be
29 million o 293,333.33 millimeter raised to 4. Ayan. Then yung third naman natin na area, yung moment of inertia dyan, BH cube over 12 pa rin. B is 220. H 30 over 12. It would be equal to 495,000. No? Then, after that, so substitute na natin tong IG. IG1, IG2, IG3, then yung area 1, meron tayo. Itong D, di ba yung D is location lang na, ano to, yung parang location ng centroid natin papunta sa neutral axis. Ayan, location nila. Ayan, yung mga distances na to. Sige. So, isa-isahin muna natin substitute. Lagay natin si IG1, tsaka yung area 1 natin. Ito yun, per 100,000 over 3 plus 4,000. Ano yung D squared? D squared to, naka-raise yan. Yan, dy squared. Again, ito yun, location na to hanggang dito. Yeah, so we can compute this by subtracting yung y1 mo with the y bottom. Tapos, di ba, naka-square yon. Ayan. O kaya, kung nag-refer ka dito sa... Ay, hindi. Sige, tama lang pala. Ayun. Pareho lang ng equation na ginawa. Kasi pagka nag-refer ka sa figure, medyo matatagalan ka, guys, eh. Ano mo pa, yung iti-trace back mo, sabi mga distances. So, dahil may y1 ka naman na dyan, isubtract mo na lang to with the y bottom na na-compute mo. Tapos, regardless of the sign, kasi, kung, dahil naka-square naman yan, magiging positive lang later on. Halimbawa, mas malaki yung makakompute mo na y bot. Pag pinag-subtract mo yung distance, di ba? Ito, halimbawa, ito 15 mm, no, minus 134 negative. Pero dahil naka-square, pa-positive lang siya. Or pakita natin dito, yung dy1 squared natin, it would be yung 300 minus yung y-bar. Y-bar bottom. Kasi yun yung na-compute natin using the equation. Tsaka dyan tayo naka-refer. And then squared. Then plus IG2, which is 29,293,333.333 plus A2 dy2 squared. Ang A2, 52. Ang dy2 natin ay 160 minus 134.873 squared. Ayan. Then, ang sunod, IG3. IG3 ay 495,000. Then, A3, dy3 squared. Yung A3 ay 66. Yung dy3 natin, it would be 15 minus, and 15 minus y bottom. Or pwede mong pagbalik na rin, y bar minus 15 squared. Okay lang. So, the moment of inertia, kapag sinimplify natin to, substituting the value of y bar bottom, it would be 237,000, 111,413.5 millimeter raised to 4. Ayan. So, medyo humahaba yung equation natin dahil kailangan natin i-compute yung location ng moment of inertia at saka, location ng neutral axis tsaka yung value ng moment of inertia. So, after determining the two, or yung tatlo pala, we can now compute the maximum flexural stress. Meron ka niya, substitute mo na lang. Ito yung equation, MC over I. Moment, 50 kilonewton meter. Let's convert this into Newton millimeter by multiplying 10 raised to 6. Ayan. So, mangyari, you have 50 times 10 raised to 6 Newton millimeter. Ayan. C, again, C is the farthest distance from the neutral axis. So, yung mas malaki sa kanilang dalawa, that is the y bar top. So, yun yung isa-substitute natin dito. 175.127. Then, for the inertia, ito yun yung nakuha natin ng pagkatagal-tagal. Ayan. So, substitute.
Then, what will be the unit of the maximum flexural stress? Ito makakancel. Ito ay magiging squared na lang. Simplifying, we have maximum flexural stress ng beam na to ay 39.929 megapascal. That is our answer. If you will be comparing the value of the maximum stress using the Y bottom, it would be smaller than this value kasi maliit yung distance niya. Maliit yung multiplier natin. Okay? So, that is for the flexural stress in beams. Hindi na tayo nakaabot sa stress sa shear natin. So, that would be, na lang, siguro, recorded na lang para makapag-discuss tayo ng combined stresses. Ayan. So, hanggang dito na lang muna tayo sa flexural stress.